Isda kayo riyan. Lapu-lapu, sagisi, kanuping, talakitok, talingan. Murang-mura lang mga suki. Bili na kayo. Fresh na fresh ang lahat to. Bagong hango mula sa bangka. Malakas na pagtatawag ni Angela ng customer sa pwesto niya sa palengke sa bayan ng Zambales. 4:00 na ng madaling araw at marami na rin ang namimili. Yung tindera, pwede bang bilhin? Napasikdo ang dibdib ni Angela nang marinig ang pamilyar at naswabing tinig na yon. Natigil siya sa pagtatawag ng customer at napatitig na lang sa gwapong mukha ng nagsalita. Naku Pedro, ang lamig-lamig ng umaga pinapainit mo. Bulalas ni Lenny, ang may-ari ng katabi niyang pwesto. Good morning, Lenny. Bakit ang ganda mo yata ngayon? Sus, kaya hindi ka sinasagot nitong si Angela dahil doon sa mabulaklak mong bibig eh. Ang galing-galing mo mambola. Ganito talaga ako Pasensya na. Biro lang. Sige na, ipagpatuloy mo na yung pamingilog mo ng ulo. Panliligaw mo pala. Siguraduhin mo lang na hindi ka mababalatan ng buhay niyang si Angela. Inginusupan ni Lenny ang dalaga bago ito bumalik sa pagtitinda. Ngingisi-ngisi naman bumaling sa kanya si Pedro. Labas na naman ang 2 dimples nito na talaga namang makatawag pansin. At ano namang kailangan mo, Pedro? Pagtataray ni Angela dito. Kasi kung hindi niya gagawin yon, baka tuluyan na siyang bumigay sa panguuto nito. May 2 buwang mahigit niya na rin itong kilala. Bukod sa pagsama-sama nito kay Mang Berto, na kinukuhanan niya ng pambentang isda, araw-araw ding nasa labas ng simbahan ng lalaki at tumutugtog. Hindi niya alam kung busker ba talaga ang trabaho nito, pero wala rin naman siyang balak na alamin pa dahil magiging sagabal lang yun sa plano niyang pagyaman. Subalit sa araw-araw na nakikita niya si Pedro at kinukulit siya, hindi maikakailang na aapektuhan na nito ang sistema niya. Hindi rin kasi niya makalimutan ang unang pagtatagpo nila. Palabas siya noon ng simbahan, bitbit ng kanyang mga timba, nang marinig niya itong kumakanta. Napahanga siya ng husto sa ganda ng boses nito at husay sa pag-awit. Hindi niya tuloy napigilang alalahanin ang sandaling yon. Kasalukuyan noong inaawit ni Pedro ang kantang Ikaw ni Martin Rivera. Sinundan pa ni Angela ang malaanghel na tinig na naririnig. Sinasabayan pa yun ng pagtugtog ng gitara. Umabot siya sa ilalim ng punong akasya na naroon din sa ground ng simbahan, kung saan maraming taong nagkukumpulan. May bench doon na pwedeng pagpahingahan. Tumingkayad siya para mas makita ang mukha ng taong kumakanta. Hindi niya napigilan ang mapasinghap ng malakas nang makita ito ng tuluyan. Kulang ang salitang gwapo kung ilalarawan ng itsura ng busker. Pangahan ng mukha nito, matangos ang ilong, kulay tsokolate ang balat, ganoon din ang mga mata. Alon-alon ang hanggang balikat na buhok na mabining tinatangay ng hangin. Manipis ang natural na mapupulang mga labi at sa bawat pagtikom ng bibig nito, lumalabas ang malalalim nitong dimples. Nakamasid lang si Angela hanggang sa matapos kumanta ang lalaki. Eksaktong humarap ito sa mga manonood ay nagtama ang mga mata nila. Pakiramdam niya, biglang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso ng mga sandaling yon, pati na ang pag-ikot ng orasan. At nang ngumiti ito sa kanya, daig pa nito ang araw na matingkad ang sinag. Ang galing naman ho ninyo, pwedeng isa pa? Anang isang babaeng manonood na siguro ay 22 na rin kagaya niya. Malapit lang ito sa kinatatayuan niya. Nakadress ito na hanggang tuhod. Pilipinang-Pilipina ang dating. Salamat pero last na yun. Sa ibang araw naman. Sagot ng lalaking nakangiti pa rin. Ganun ba? Kailan naman ang ibang araw na sinasabi niyo? Hindi nakaligtas kay Angela ang pagpapakit ng babae. Kitang-kita rin niya kung paano nito ay kinukurap-kurap ang mga mata. Bukas siguro. Sa pareho ring oras. Nagliwanag ang mukha nito. Talaga? Kung ganun, dadaan ulit ako rito. Napaismid si Angela kasunod ng pagtataas ng isang kilay. Nang lingunin niya ang lalaki, nakatitig pa rin ito sa kanya. Inirapan niya ito sabay talikod. Mga lalaki nga naman. Ang gagaling talagang manguto. Malalaki ang mga hakbang na tinungo niya ang gate ng simbahan. Pero hindi pa niya nararating yon nang may magsalita sa likuran niya. Miss! Napalingon siya. Ang lalaking busker kanina ang nakita niyang nakasunod sa kanya. Bakit? Pasubladang tanong ni Angela. Pilit pinakakalma ang sarili dahil mas lalo itong gumwapo sa malapitan. Nahulog mo. Iniabot ng lalaki ang puting panyong hawak nito. Napatingin siya roon, pagkaway umiling. Hindi sa akin yan. Ganun ba?
Inilahad nito ang palad. Pedro nga pala. Muling napataas ang isang kilay niya. Modus mo, luma na. Muli siyang tumalikod. Gusto ko lang namang magpakilala sa'yo, Miss Ganda. Habol pa rin ng lalaki. Pasensya na pero wala akong interes na makipagkilala sa kahit na sino, lalo na sa'yo. Bakit naman? Hindi naman ako masamang tao ah. Tumigil siya at muli itong hinarap. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa at pabalik. Nakasuot ito ng kupasing pantalong maong. Kulay asul ang t-shirt nito, habang luma na rin ang sneakers na suot. Desente naman itong tingnan, kaso wala pa rin siyang tiwala rito. Ano namang pakialam ko kung mabuti o masamang tao ka? Basta, hindi ako makikipagkilala sa'yo. Tapos, madaling naglakad si Angela palayo sa lalaki. Agad niyang pinara ang tricycle na parating. Miss Ganda, sandali lang. Pero hindi yun pinakinggan ni Angela. Dire-diretso siyang sumakay sa tricycle at nagpahatid sa kanila. Angela, hello. Napakurap siya nang bumalik ang isip sa kasalukuyan. Nakangiti pa ring mukha ni Pedro ang bumungad sa kanya. Mula nang makita niya sa simbahan si Pedro, lagi na lang silang nagkaka-encounter nito. Nagulat pa nga siya noon dahil bigla itong bumili sa kanya ng isda. Mula noon, araw-araw na itong bumibili sa kanya. Ganun ba talaga ako kagwapo para matulala ka? Namula ang magkabila niyang pisngi. Hindi no, asa ka pa. Saka bakit bang aga-aga mong mamameste? May mga tinda ako, nakikita mo ba? Sus, ito naman. Gusto ko lang namang mag-good morning sa'yo. Pwes, walang maganda sa morning dahil ikaw ang bumungad sa akin. Kaya makakaalis ka na. Tsupi! Taboy niya rito. Napakamot ito sa ulo. Bibili pa rin ako ng isda. Pinamayawangan ni Angela ang kaharap. Wag mo nga akong pinaglololo ko, Pedro. Nakakasira ka ng araw, alam mo ba yon? Sa gwapo ko to, parang ang labo naman yata. Abat? Kinuha niya ang mga kaliskis ng isda sa gilid ng pwesto niya at ibinato yun sa lalaki. Mabilis naman itong umilag. Angela naman, nagsasabi lang ako ng totoo. Saka bibili talaga ako ng isda. Sasagot pa sana siya nang magsalita si Lenny. Hay naku Angela, ikaw lang talaga ang babae sa palengking to na hindi mo lang naaapektuhan dyan kay Pedro. Aba, marami kayang may crush dyan, kaya sagutin mo na. Ikaw rin, baka maunahan ka pa ng iba. Kay gwapo kaya niya at magaling pang kumanta. Hindi ko siya manliligaw, no? At wala rin akong pakialam kung maraming nahuhumaling sa kanya. Paangil niyang sagot. Ikaw lang ang nagsasabi niyan, Angela. Isa pa, alam ko namang kinikilig ka rin kapag nakikita tong si Pedro. Kumindat pa ito sa lalaki. Hoy Lenny, tigilan mo nga ako. Sus, kanwari pa tong si Angela, ibibigay rin naman. Mariing nagdikit ang kanya mga labi. Hindi na lang niya pinatulan ang sinasabi nito dahil ayaw niyang humaba pa ang diskusyon nila. Isa pa, marami pa siyang ititinda. Umalis ka na nga, Pedro. Pagtataray niya sa binata na naroon pa rin sa tapat ng pwesto niya. Ayoko nga, bibili pa ako ng isda. Magkano ba lahat yan? Dumukot ang lalaki sa bulsa nito. Naglabas ito ng lilibuhin. Aba, mukha nga seryoso. Pero baka mamaya galing pala sa nakaw ang pera niya. Ani Angela sa isip. Isa kasi yun sa kanyang ipinagtataka. Base na rin sa mga kwento nito, kahit ayaw naman niyang pakinggan, pero wala siyang choice dahil sa madaldal niyang kasamahan sa palengke at kay Mang Berto na rin. Nasa trailer truck daw ito nakatira. Wala itong permanenteng bahay. Wala rin sinasabing pamilya. Subalit isang bagay ang meron ng lalaki na ikinaiinggit niya. Yun ay mas mapera pa ito kahit papaano sa kanya. Ang problema nga lang, hindi niya alam kung saan nanggagaling ang pera nito. Alam niya may mga tip itong naiipon sa pagbabusking, pero hindi naman yun ganoon karami. Sa iba ka na lang bumili, Pedro. Pagmamatigas pa rin niya. Ayoko, gusto ko sa'yo lang ako bibili. Loyal kaya ako sa'yo. Naningkit ang kanyang mga mata. Ang kulit. Pagbilhan mo na kasi ako para makauwi ka na rin sa inyo. Napabuntong hininga siya. Gusto nga niyang maubos agad ang paninda niya para maaga rin makapagpahinga. Sige na Angela, ibenta mo na sa akin para hindi na ako umikot. Pangungumbinsi pa ni Pedro. Oo na nga, pero baka magulat ka sa presyo ha. Hindi pa kasi ako masyadong nakakabenta. Walang problema sa akin yan. Napataas ang isang kilay niya. Okay, 5,000 lahat yan. Bibilhin mo ba? Kwentado na ni Angela ang paninda niya.
Hindi rin naman yun kasinong karamihan dahil wala masyadong huli si Mang Berto. Okay, ito ang bayad. Huwag mo na rin linisan para makauwi ka na. Nakangiti sabi nito. Matagal niyang tinitigan ang perang iniaabot nito bago yun kinuha. Salamat. Tahimik niyang inilagay sa isang plastic ang mga pinamili nito. Saka yun ibinigay sa lalaki. Heto na para mawala ka na rin sa paningin ko. Pakunway pagtataray niya. Ouch naman. Ang sakit naman yun. Pero hindi pa rin naman ako susuko. Sisiguraduhin kung mapapasagot din kita, Angela. Ewan ko sa'yo. Tinalikuran niya ito at inayos na ang kanyang mga gamit. Nang maramdaman niyang wala na ito, pasimple niya itong hinabol ng tingin. Sagutin mo na kasi, Angela. Hindi yung para kang magnanakaw na nagnanakaw ng tingin dyan. Pwede mo naman yung gawin ng libre kapag naging kayo na ni Pogi. Libre himas ka pa sa malalaki niyang muscles. Biro ni Lenny na tatawa-tawa. Namula siya. Hindi niya alam na nakatingin pala sa kanya si Lenny. Sino namang may sabi sa'yo na siya ang tinitingnan ko? Napailing ito. Hay nako, ewan ko na lang talaga sa'yo, Angela. Sabi nito bago inasikaso ang customer na bagong dating. Mabilis ang mga kilos ni Angela. Gusto na niyang makaalis sa palengke dahil habang tumatagal, nagiging sinungaling siya. Tapos, araw-araw pa siyang nadaan sa simbahan para magdasal. Hindi ba ang sama naman tingnan? Masama talaga dahil kung ano-ano pumapasok sa utak ko. Pero naging ganito lang naman ako dahil kay Pedro. Pahamak kasi ang lalaking yun. Nakasimangot na paninisi pa niya sa walang kamalay-malay na lalaki bago tumuloy sa simbahan. Pagkatapos niya magsimba ay umuwi na siya sa kanila. Himala nga at hindi niya nakita si Pedro sa simbahan na nagbabasking. Siguro malayo ang dinalhan nito ng mga pinamiling isda kaya hindi agad nakabalik. Pero ang nakapagtataka, hindi niya alam kung bakit ang makulit niyang puso, ayun, nakadama ng lungkot. Hindi na tuloy talaga niya maunawaan ng kanyang sarili. O anak, nariyan ka na pala. Bungad ng kanyang ina na si Aling Perla pagpasok niya sa maliit nilang bahay na gawa sa semento at yero. Bahay pa yun ng lolo at lola niya na pinamana sa namayapa niyang ama. May maliit iyong lupaing taniman ng gulay kung saan nanggagaling ang kinakain nila sa araw-araw. Ang kanyang ina ang nagpapanatili niyon. Lumapit siya sa ina. Mano ho, kaawaan ka ng Diyos anak. Kumusta naman sa palengke? Ayun, ayos naman ho. Naubos naman agad ang paninda ko. Si Alexa ho. Ang tinutukoy niya ay ang kapatid na nasa third year college na at nursing student. Yun ang dahilan kung bakit siya nagkakanda-o-gaga sa pagtitinda sa palengke. At kung minsan, rumarakit pa siya bilang makeup artist. Maagang pumasok. May exam daw sila ngayon. Halika na, kumain ka na muna bago mamahinga. Yaya ng kanyang ina at nauna nang nagtungo sa mesa. Sumunod si Angela rito. Nga pala anak, yung ibang gulayin natin kagaya ng talong, patola, sitaw at kalabasa ay ipabebenta ko sa iyo sa bayan. Sayang din naman, marami-rami din kasi ang bunga. Aba sige ho, dagdag kita rin yan. Basta ho, huwag niyo papagurin ng gusto ang sarili niyo. Nako, hindi naman anak. Sinusunod ko lagi ang sinasabi ng kapatid mo dahil ayoko nang nakakagalitan ng mga anak ko. Natawa siya. Tama ho yun, Nay. Makikinig talaga dapat kayo sa amin para tahimik ang bahay natin. Alam niyo naman kapag nag-umpisa si Alexa, walang tigil ang bungangan yun. Sinabi mo pa. Natawa rin ang kanyang ina. Isa rin sa mga dahilan kung bakit gustong maging nurse ng kanyang kapatid ay dahil sa kanilang ina. Matalino naman itong kagaya niya. Yun nga lang, high school lamang ang natapos niya dahil sa hirap ng buhay. Pero si Alexa, pipilitin talaga niyang igapang ang pag-aaral. Hindi lang para matulungan siya kung hindi para na rin sa kinabukasan nito, para hindi ito matulad sa kanya. Subalit hindi naman siya titigil hanggat hindi siya yumayaman. Mag-iipon siya para makapagpatayo ng negosyo at mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang ina at kapatid. Kaya wala mo ng Pedro na asungot. Bulong niya sa sarili. Ewan ba niya at nasingit pa niya sa isip ang lalaking yun? Kinabukasan, 2:00 pa lang ay gising na si Angela. Normal na gising na yun sa kanya dahil kailangan pa niyang makipagtawaran sa mga mangingisda sa aplaya. Na 1 oras na mahigit din ang biyahe mula sa kanila. Malapit lang ang aplaya sa bayan kung saan siya nagtitinda ng isda. Diretso siyang kumukuha ng paninda niya sa mga mangingisda para hindi kasinong mahal. Kapag ganoon din kasi, mas madaling nauubos ang paninda niya dahil garantisadong sariwa.
Bitbit ang 4 na timba ay nagtungo na siya sa dalampasigan. Matyaga siya roong naghintay hanggang sa isa-isang dumating ang mga bangka ng mga mangingisda. Magandang umaga ho, pati niya sa mga ito. Naku, talagang hindi ka pumapalya sa pagiging maaga mo, Angela. Saktong-sakto naman at marami kaming huli ngayon. Ani Mang Berto. Aba, talaga ho? Ayos pala ang dating ko ah. Oo, swerte yata talaga kapag kasama namin si Pedro. Napasimangot siya sa narinig. Nako, hanggang ngayon ba naman ay ulits pa rin ang isang yun sa'yo? Hindi pala nakaligtas sa mga mata ng matanda ang ginawa niya. Mang Berto, wag niyo ho akong simulan. Ang aga-aga pa ho, baka ako'y malasin. Sus, ikaw talagang bata ka. Ano ba namang ikinaayaw mo pa kay Pedro? Bukod sa napakakisig na tao, madiskarte pa sa buhay. Mabait din siyang tao at marunong makisama. Kahit na ano pa ho ang sabihin ninyo, estranghero pa rin siya para sa akin. Paano? Hindi mo naman kinikilala. Araw-araw kayong nagkikita pero hindi mo pa rin kinikilatis na mabuti. Wala ho akong oras, Mang Berto. Isa pa ho, sagabal lang siya sa pagpapayaman ko. Napailing ang kausap niya. Kawawang Pedro. Sus, at sa kanya pa talaga kayo naawa. Alam niyo naman ho kung anong klaseng buhay meron ako. Siyempre ho, mas uunahin ko pa rin ang mga pangarap ko kaysa sa ano pa man. Naroon na ako pero hindi naman masamang magkaroon ng katuwang sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Mas masarap pa rin sa pakiramdam yung may nag-aasikaso at nagmamahal sa iyo, Angela. Siya naman ang napailing. Basta ho, wala pa sa isip ko ang boyfriend na yan. Matagal siyang pinagmasdan ng kaharap bago hinayon ang lalaking pinag-uusapan nila, na sinundan naman niya ng tingin. Halos dumawa ang mga mata niya dahil walang suot na pang-itaas si Pedro, habang pasan-pasan ito ang isang banyerang isda. Kitang-kita niya ang perpektong pangangatawan nito na makatululaway. Kailapad din ang dibdib nito na kahit yata ilang bala ang iputok dito ay kayang-kaya nitong salagin. Natulala na naman ang anghel ko sa aking kagwapuhan. Napakurap-kurap si Angela. Pagkuway nag-iwas ng tingin. Asa ka pa? Pagtataray niya. Ay sus, tanggi pa. Huling-huli ka na. Para kayang CCTV ang mga mata ko, aking anghel. Di ikaw na. Wala naman akong pakialam sa sinasabi mo. Nako, tama na nga yung bangayan ninyo at baka tanghaliin tong si Angela sa palengke. Awat ni Mang Berto sa kanila. Narinig mo? Kaya dapat mahala na lang. Nakangiting sang-ayon pa ng lalaki. Hindi sumagot si Angela. Hindi niya kasi mapigilang kiligin sa narinig. Hoy puso, tumigil ka nga. Hindi pa panahon para tumibok ka, okay? Sita niya sa sarili. Ngunit nang lingunin niya ang lalaki, halos himatayin siya dahil abote nga ang ngiti nito. At ang dimples nitong pagkalalim-lalim, ayun, nagpakita na naman. Yun yata ang weakness niya pagdating dito kay Pedro. Ang malariko yan itong mga dimples. Ay, paano ka ba naman hindi magkakakrush sa isang to? Bulong niya sa sarili. So, inaamin mo na ngayon ang crush mo nga siya. Sus, pakipot ka pa talaga, Angela. Tama nga sila, bibigay ka rin. Oo na. Wala sa sariling naibulalas niya. Anong sabi mo, Angela? Tanong ni Mang Berto. Napatingin siya dito at kay Pedro. Parehong kunot noong nakatingin ang mga ito sa kanya. Wala ho yun. May naisip lang ho ako. Anyang pilit na itinatago ang pagkapahiya kahit pulang-pula na ang kanyang muka. Nako, Angela, iba na yan. Baka sa kaiisip mo kung paano yumaman hindi ka na nakakatulog ha. Masama yan. Hindi naman ho, Mang Berto. Nang tingnan niyang muli si Pedro, halata ritong nagpipigil na matawan ng malakas. Kaya naman nahiling na lamang niyang kainin na lamang ng lupa sa kanyang kinatatayuan. Tapos na to, Pedro. Pwede ka nang tumawag ng tricycle. Utos ni Mang Berto sa lalaki. Ganoon to palagi para hindi na raw siya magbuhat ng mga timba dahil malayo-layo rin ang labasan. Sige ho. Mabilis na nawala sa kanyang paningin si Pedro. Kahit papaano, nakahinga siya ng maluwag. Kundangan ba naman kasi at kung ano-ano ang iniisip niya. Pahiya tuloy siya. Pero iba kasi talaga ang pintig ng kanyang puso kapag nasa paligid si Pedro. Kung hindi bumabagal, tumitigil naman. Minsan naman para siyang nasa marathon sa bilis. Baka naman hindi mo lang siya crush. Baka nahulog ka na ng tuluyan sa kanya. Anang isang bahagi ng kanyang isip. Ewan. Bulong niya bago binalingan si Mang Berto. Magkano ho lahat ang babayaran ko? Tanong niya nang tinatakpan na nito ang mga timba.
Nadagdagan pa yun ng 2 dahil maraming ang huli ang mga ito. Bukod sa lapu-lapu, meron ding dulawan, talakitok, sagisi, isdang bato at kung ano-ano pa. 6.5 sana kaso baka wala ka nang kitain. Naku, tama lang naman ho yun. Mahal ang kilo ng isda ngayon dahil medyo malakas ang alon sa laot. Heto ang bayad, sakto na ho yan. Iniabot ni Angela ang eksaktong presyo na sinabi nito. Hindi naman kasi siya tataluhin ng matanda sa presyohan. Saka alam niyang babayaran pa nito ang 4 pang kasama sa pangingisda. Tapos may gastos pa itong krudo. Ay, salamat talaga ng marami sa iyo, Angela. May panggastos na rin kami ng pamilya ko hanggang sa isang araw. Pambaon na rin sa eskwela ng mga bata. Sus, wala ho yun. O siya, sige na. Baka tanghaliin ka pa sa kahuhunta natin. Bukas na lang ulit. Anito nang makitang pabalik na si Pedro kasunod ang tricycle driver. Salamat ho ulit. Bukas ko na lang ho ibabalik tong timba nyo. Binuhat niya ang 2 timba. Nako, kami na riyan, Angela. Awat agad ni Pedro na madaling lumapit sa kanya at inagaw ang kanyang buhat-buhat na timba. Ayos lang, kaya ko naman. Huwag nang matigas ang ulo mo. Hindi na nakapagprotesta pa si Angela nang agawin ng lalaki ang timba sa kanya. Babalikan sana niya ang 2 pa pero nakita niya si Mang Berto at ang driver na pinagdalawahan na ang mga yon kaya naglakad na lamang siya patungo sa tricycle. Mang Berto, sasabay na rin ako kay Angela papunta sa bayan. Narinig niyang paalam ni Pedro habang inaayos sa likuran ang 2 timba ng isda. Ganoon ba? Siya, sige, ito na ang parte mo. Nakita niyang inabutan ni Mang Berto ng 500 ang lalaki. Naku, wag na ho. Tanggi nito na ikinataas ng kilay ni Angela. Ha? Naghirap ka rin kaya dapat may parte ka, Pedro. Sa inyo na lang ho yan. Ibili nyo ng pang-ulam o bigas. O di kaya naman ho, ibili na lang ninyo ng baon natin mamaya. Napakamot sa noon nito si Mang Berto. Ay siya, hindi ko na ipipilit to. Yan, masarap ang bibilhin kong baon natin mamaya sa laot. Paano? Salamat ulit ha. Walang anuman ho. Sumakay na si Pedro sa likuran ng driver. Kumaway pa ito sa matanda habang palayo ang tricycle. Matagal na tinitigan ni Angela ang likuran ni Pedro. Ang kilig at kung ano-ano pang nadarama kanina ay napalitan ng pagtataka. Mas lalo kasi siyang nahiwagaan dito. Hindi yun ang unang beses na tinanggihan nito ang iniaabot ni Mang Berto. Pero bakit nga ba? Mayaman ba ang lalaki? San ba kasi talaga ito kumukuha ng napakaraming pera? Napabuntong hininga si Angela. Wala namang problema sa itsura ni Pedro. Simple lang ito, marunong ding makisama. Pero kapag tinititigan niya ito ng mabuti, parang may kakaiba rito. Hindi niya maipaliwanag kung ano pero iba ang pakiramdam niya. Ay nako Angela, yan ka na naman. Kapag talaga hindi mo tinigilan yung kakaisip mo tungkol sa katauhan ni Pedro, mawawala ka sa focus. Ang goal mo, yumaman, okay? Anya sa sarili. Nang sumunod na araw ay palingaling nga si Peter sa paligid. Gaya ng nakagawian niya sa araw-araw, inaabangan niya ang paglabas ni Angela sa simbahan. Ewan ba niya? Mula nang makita niya ang dalaga roon, hindi na ito nawala sa isip niya. Nagbago pati ang kanyang paligid. She was like a ray of sunshine to him. Makita pa lamang niya ito, nakasimangot man o hindi, ay masaya na siya. Hindi naman talaga niya nais na magtagal sa Zambales. Napadaan lamang siya roon para sana sandaling magmuni-muni. Hanggang sa hindi niya napigilan ang sarili na tumugtog sa labas ng simbahan. Isa kasi yun sa libangan talaga niya. Pampawala rin ng mga iniisip. Hindi naman niya akalain na maraming magbibigay ng tip habang tumutugtog siya dahil mga natutuwa sa boses at performance niya. Humugod siya ng pagkalalim-lalim na hangin sa dibdib. He was already enjoying his freedom. Pero hindi pa rin niya maiwasang alalahanin kung bakit nga ba siya napadpad sa Zambales. No, Papa. Ano na namang kalokohan to? Galit na tanong ni Peter sa kanyang amang si Don Crisostomo habang nag-aagahan sila. Buo na ang pasya ko, Peter. Ipakakasal kita sa anak ni Mayor Laurencio. Sagot nitong sa pagkain nakatingin. Napatingin siya sa nag-iisa niyang kapatid na lalaki na si Patrick. Umiling to sa kanya. Hindi ka siyang pabayaan na lamang ang kanilang ama. Binalingan ni Peter ang kanilang ama. Again, no. Ilang beses ko na bang sinabi sa inyo na ayaw kong minamanduhan ng buhay ko? Mariing wika niya. Talaga? Sa wakas ay nilingon siya nito. Walang emosyong mababasa sa kulay tsokolate nitong mga mata. You're already 35, Peter.
Nasa edad ka na para mag-asawa. And I'm trying my best here to look for your bride. Pero palagi mo nalang tinatanggihan. But not this time. Nasabi ko na ang bala kong to kay Mayor Laurencio. At sa mga sandaling ito, alam na rin yun ng mapapangasawa mo. Malakas na ibinagsak ni Peter ang mga kubyerto sa lamesa. I'm sorry, Papa. But I'm done with this. Ayokong magaya ako kay Patrick na dahil sa pangingialam nyo, hindi naging masaya ang buhay. Ayoko ring magsisi sa bandang huli. At kung nabubuhay lamang si Mama, sasang-ayunan niya ako. Hindi niya kayo hahayaang mangialam sa mga buhay namin. 5 taon nang patay ang kanyang ina, at pagkamatay nito, ipinagkasundo agad ng kanyang ama si Patrick sa anak ng kumpare nito para mas mapalawak pa raw ang kanilang negosyo. Bukod sa Hacienda del Valle nila sa Pampanga, nadaang henerasyon na ng pamilya nila ang nanirahan mula pa sa kaninunuan nilang mga lahing Kastila. Pag-aari din nila ang higit 30 branches ng bangko sa Pilipinas at gas stations rin. They earned billions just with their banks. Kaya kung susumahin, hindi na nila kailangan pang magtrabaho. Pero hindi uubra ang ganoong kaisipan sa kanilang ama. As much as possible, he wants to widen their power. Hindi lang sa lugar nila o sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Kalokohan. Kahit buhay ang mama nyo, hindi niya ako susuwayin. Ako pa rin ang masusunod dahil ang salita ko ang batas sa pamamahay na to. Kung ganun, mapipilitan akong gawin ng matagal ko nang nais gawin pa. And what is that? Ang umalis sa poder nyo. Pagkasabi na yun ay padarag na tumayo si Peter. Lumikha ng nakabibinging ingay ang upuang inalisan niya. Tuloy-tuloy siyang umakyat sa silid niya sa itaas kahit pahalos lumuwa na ang litid ng kanyang ama sa pagtawag sa kanya. Madali siyang nag-impake ng kanyang mga gamit sa isang maleta. Hindi mahirap sa kanyang gawin ang gusto niyang gawin. May sarili siyang pera. Meron din siyang trailer truck na ginagamit niya sa tuwing gusto niyang mapag-isa. Ang mga yun ang magbibigay sa kanya ng kalayaan mula sa mapagmanipula niyang ama. Kuya, don't do this. Tigil sa kanya ni Patrick pagbaba niya sa kanilang sala. No, Patrick. Hindi ko na kaya ang ginagawang to ni Papa. Alam mo naman na ayokong pinangungunahan ako sa mga desisyon ko. Pero paano ang hacienda? Paano ang kumpanya natin? Del Valle Corporation can run without me. Kung ang hacienda naman ang iniisip mo, naririto ka para asikasuhin yun. Malamig niyang tugon. Tuloy-tuloy palabas ng kanilang mansyon. Ni hindi na niya pinag-aksayahan pang lingunin ng kanyang ama na nasa harap pa rin ng hapagkainan. But kuya, hindi ko kakayanin ng lahat ng to kung wala ka. Mapait na napangiti si Peter. You can, Patrick. Nariyan si Papa. Tinalikuran na niya ito at inilagay ang kanyang maleta sa loob ng kanyang sasakyan. Kuya, please. Ikaw na lang ang kakampi ko tapos iiwan mo rin ako. Huminga si Peter ng malalim bago ito hinarap. Don't worry, babalik din ako. Pero hindi kagaya noon na araw lamang ang pagitan. This time, kailangan ko muna ng pahinga mula kay Papa. Ayoko namang mas lalong lumala ang hindi namin pagkakasundo. Naiintindihan mo naman ako, hindi ba? Walang nagawa ang kanyang kapatid kung hindi ang tumango. Alam niyang magiging mahirap dito ang lahat, lalo pat nasa proseso ito ng panunuyo sa asawa nitong nasa Amerika, na basta na lamang umalis at dinala ang 3 taong gulang na anak ng mga ito. Ganoon ang buhay ng kapatid niya mula nang mag-asawa ito. Madalas nakaaway ng asawa. Naaawa siya kay Patrick pero kailangan niyang gawin yun para hindi niya tuluyang kamuhian ng ama. Bukod kasi sa pagiging manipulative ng papa nila, mata pobre din ito. Gusto niyang ma-realize ng ama nila na hindi sa lahat ng pagkakataon ay aayon sa mga plano nito ang lahat. Hindi naman kasi ito ang makikisama ng panghabang buhay sa mga babaeng ipinag-aalukan nito sa kanya, kundi siya mismo. Huwag ka rin mag-alala, Patrick, kasi tatawag pa rin naman ako sa'yo. Okay, kuya. Basta mag-iingat ka. Tumango si Peter bago lumulan sa kanyang 4x4 truck. Nilingon pa niya ang entrada ng mansyon nila bago tuluyang umalis. Yun ang totoong dahilan kung bakit pagala-gala siya sa Zambales. Nakikibalita siya kay Patrick paminsan-minsan. At ang sabi nito, hindi na raw masyadong naglalalabas ng kanilang ama sa hacienda nila. Pansin din daw nito na nahulog ang katawan ng kanilang ama. Sa isip naman ni Peter, baka palabas ng yun ito para umuwi siya. Pero nangako siya sa sarili na hanggat hindi ito nagbabago, hindi siya uuwi.
Naputol ang pagbabalik tanaw niya nang marinig ang pamilyar na tinig ni Angela. Napangiti siya nang sa wakas ay makita ang babaeng araw-araw siyang pinasasaya. Gaya ng laging suot nito, nakapalda ito na hanggang talampakan at simpleng blouse. Ito talaga ang gusto niya kay Angela, ang kasimplehan nito. At bukod pa roon, sadya namang napakaganda ng babae. Gaya kasi ng pangalan nito, mukha talaga itong anghel. Bilugan ang mukha na may nangungusap na mga mata. Mapupula ang makikipot nitong mga labi. Maliit ang matangos nitong ilong at kagaya niya ang kulay ng balat nito. Kaya nga mas pipiliin pa niya si Angela kaysa sa kung sino-sinong inirereto ng kanyang ama. Na kahit napaka-vocal nito sa pagsasabing gusto nitong yumaman, alam niyang wala itong intensyong samantalahin siya. Dahil nakikita niya ang pagsisikap nito sa sarili at malinis na paraan. Hindi ito tulad ng ibang babae na gustong yumaman sa pamamagitan ng isang lalaki o ibang tao. Bakit to, Aling Marta? Dinig pa niyang sabi ni Angela sa kausap nito sa cellphone. Hindi pa siya nito napapansin na nasa malapit lang siya ng pwesto nito sa labas ng simbahan. Ho, nasan ho kayo ngayon? Mas nagtagal ang pagsulyap niya sa dalaga dahil nahinigan niya ang pagpapanik sa tinig nito. Sige ho, papunta na ho ako riyan. Pagka-off ni Angela sa cellphone ay agad itong tumakbo patungong gate ng simbahan. Sinundan naman niya ito. Angela, sandali! May nangyari ba? Hindi na nakatiis na tanong niya habang hinahabol ang lakad-takbo nitong ginagawa. Hindi ito sumagot, pero pansin niya ang panginginig ng mga kamay nitong hawak pa rin ng cellphone. Pati na ang pangingilid ng mga luha nito. Kung gusto mo, ihahatid na kita kung saan ka man pupunta. Wala masyadong tricycle ngayon dahil may pasok. Ganoon dun kapag umaga. Halos lahat ng tricycle ay service papasok sa eskwela o trabaho. Napatingin sa kanya si Angela. Hindi na siya nakatiis at hinawakan ng kamay nito. Halika na, Angela. Mukhang emergency ang pupuntahan mo kaya wala ka nang dapat inaaksayang oras. Dire-diretso niyang hinila ang babae hanggang sa kabilang gilid ng kalsada kung saan nakaparada ang trailer niya. Inalalayan niya itong makasakay bago umikot at naupo sa harap ng driver's seat. Saan ka ba pupunta, Angela? Binalingan niya ito sa pagka-start niya ng makina. Angela? Untag niya rito nang hindi ito sumagot. Sunod-sunod itong lumanok. Sa St. Patrick Medical Center. Sagot nito. Okay, huwag kang mag-alala, malapit lang naman yun. Natahimik muli ang kanyang katabi. Hindi naman na nagsalita pa si Peter. Nagmaneho na lamang siya patungo sa ospital na sinabi nito. Nandito na tayo. Wika niya nang lingunin si Angela paghinto ng sasakyan sa may ospital. Aha? Narito na tayo sa ospital. Oo. Salamat. Madaling bumaba ang babae. Ni hindi ito lumilingong naglakad patungo sa emergency room. Huminga ng malalim si Peter bago bumaba. Sinundan niya ito pero hindi niya ito nilapitan. Pinagmasdan niya lang si Angela sa malayo. Halata pa ring pilit na pinipigilan ang pagpatak ng mga luha. Katabi nito ang isang babae na sa tingin niya ay ang kapatid nito dahil naka-uniforme pa. Kausap ng mga ito ang isang may edad na lalaking doktor. Seryosong ipinaliliwanag ang sitwasyon ng ina nito. Nalaman niya sa mga kwento ni Mang Berto na may asthma ang ina nito. Siguro ay inatake na naman. Nang makita niyang tapos nang mag-usap ang mga ito, lumapit siya sa doktor. Hello, doctor. Tiningnan ni Peter ang nakasulat na pangalan sa coat nito. Dr. Miranda, pwede ko bang malaman kung anong lagay ng pasyente? Sinong pasyente po? Yung katatapos niyo lang kausapin ng pamilya. Ano pong nangyari sa pasyente? Ano kanila? Sa halip na sagutin ay tanong din ng doktor. Tiningnan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Kaibigan ho ni Angela. Yun ang babaeng bagong dating kanina na kausap niyo. Sagot niya. Sa kanila mo na lamang itanong since hindi ka naman pala immediate family. I'm sorry. Pinigilan niya ito sa braso nang akmang tatalikuran siya nito. Here's my calling card. Mabilis na dinukot ni Peter sa kanyang bulsa ang kanyang wallet at kumuha roon ng calling card bago inabot sa doktor. Binasa naman nito yun. Oh, I'm sorry, Mr. Del Valle. Hindi ko agad kayo nakilala. Mabilis na hingi nito ng paumanhin. Kahit hindi siya taga roon sa Zambales, kilala pa rin ang pamilya nila sa mga karatig na probinsya, lalo pat isa ang St. Patrick Medical Center sa mga ospital sa norte na sinusuportahan ng pamilya nila. It's okay, I understand. Rules are rules. However,
I want to know the patient status. Gusto ko rin hong sabihin sa inyo na kung ano man ang kailangan nila, test man yan o gamot, gawin nyo na agad. At kung kailangang i-confine ng pasyente, pakibigyan sila ng VIP room. Ako na pong bahala sa lahat. And by the way, please do not mention my name to them. I want you to keep my identity. Yes, Mr. Del Valle, masusunod ho. At sa itinatanong niyo po, base ho sa resulta ng x-ray, she has a pneumonia. Nilalagnat din po siya kaya kailangan niyang ma-confine para sa iba pang test at gamutan na rin. Okay, thanks Dr. Miranda. Walang anuman po. Wika ng doktor bago nagpaalam. Muling hinayo ng mga mata ni Peter ang kinaroroonan ni Angela. Napansin niyang nakatingin din pala to sa kanya. Nakita niyang nagpaalam ang babae sa nanay at kapatid nito, bago lumapit sa kanya. Pedro, salamat nga pala, pero hindi mo na naman ako kailangan pang hintayin. Wika nito nang makalapit. Mukhang wala pa itong idea sa naging pag-uusap nila kanina ng doktor. No, ayos lang. Wala rin naman akong ibang pupuntahan. Lumingaling nga ito sa paligid. At sa pagkabigla niya, hinawakan siya nito sa kamay at hinila palabas. Dinala siya nito sa lugar kung saan walang tao. Malakas itong huminga ng malalim saka siya hinarap. Ano ba talagang gusto mo mangyari, Pedro? Nagpasalamat na ako sa iyo, hindi ba? Kulang pa ba yon? Sunod-sunod nitong tanong. Napakunot ang noo niya. Wala akong hinihinging kapalit sa ginawa ko, Angela. Bakit hindi ka pa umuuwi? Dahil hindi ko pa kailangang umuwi. Napairap ito. Kahit na, bumalik ka na ulit kung saan ka palagi nagpa-park. Nakapark na ako, hindi ba? Inginuso niya sa sasakyan. Pedro naman eh. Pumadyak pa ito. Ang dami ko nang iniisip dumagdag ka pa. Natawa siya. Ibig sabihin, iniisip mo rin ako? Natural, makulit ka eh. Kung pinagbibigyan mo na kasi ako, hindi ko na sana mahihirapan pa mag-isip. Ayoko nga mag-boyfriend, Pedro. Kung ganun, kaibigan na lang muna. Matagal siya nitong pinagmasdan, bago muling napabuntong hininga. Kung hindi lang dahil sa nangyari ngayon at sa ginawa mo, hindi kita pagbibigyan. Pero para matigil ka na, sige, pumapayag na ako. Pero hanggang kaibigan lang. Malapad siyang napangiti. Okay, pero gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi pa rin ako susuko. Ewan, bahala ka nga. Mabilis na tumalikod si Angela at hindi na nagpaalam kay Pedro na bumalik sa loob ng emergency room. Sinalubong si Angela ng kapatid na si Alexa. Ate, itatransfer na raw si Inay sa room niya. Kumuha ka na pala, hindi mo agad sinabi. Ha? Napakunot ang noo niya. Ako? Kinuha ng silid si Inay? Oo, may iba pa bang gagawa niyon? Saka hindi ba galing ka ng information? Hindi, galing ako sa labas. May kinausap ako. Ha? Kung hindi ikaw, sino? Napatingin siya sa bubog na pintuan ng emergency room. Nakatayo pa rin sa labas si Pedro. Hawak na ang cellphone nito. Malakas ang kutob niyang ang lalaki ang may kagagawa niyon. Ay, ang kulit talaga. Inis na wika niya sa sarili. May sinasabi ka, ate? Takang tanong ni Alexa sa kanya. Wala. Ang mabuti pa, saka na natin problemahin kung sino ang kumuha ng kwarto. Ang importante ngayon ay si Inay. Tumango ang kanyang kapatid. Pagkadala sa kanyang ina sa kwartong laan para dito, pareho pa silang nagulat ni Alexa dahil hindi yun basta-basta silid. At nang pumunta siya sa billing, dahil may kutob siyang kahit yun ay binayaran na rin, ay hindi nga siya nagkamali. Nabayaran na raw ang pang-isang linggo nilang pamamalagi roon sa ospital. Alam kong si Pedro may kagagawa ng lahat ng to. Pero bakit? Dahil ba gusto niya ako? Pero imposible namang yun lang ang dahilan. Baka may iba pa. Saka sino ba talaga siya? Bakit ba talaga ang dami niyang pera? Sindikato ba siya? May sikreto kaya siyang sideline? Parang baliw na kausap ni Angela sa sarili. Ito na naman ang pagdududa niya sa kabuhayan ng lalaki. Bagamat mabait ito at tunay na nagugustuhan na niya, naroon pa rin ang pagdududa niya sa trabaho nito. Sa ilang araw na pananatili ng ina ni Angela sa ospital, panay rin ang dalaw roon ni Pedro. Madalas ay kausap nito ang kanyang ina at tinutugtugan niyang kung ano-anong kanta. Gusto niyang kausapin ang sarili na ng lalaki. Pero sa tuwing gagawin niya yon, kung ano-anong alibay ang ibinibigay nito sa kanya, na lalo lamang nagiiwan ng katanungan sa kanyang isip.
Ako na riyan. Inagaw ni Pedro ang daladala niyang sako bag. Pauwi na sila sa araw na yon at nagpresinta itong ihatid sila. Hindi naman yun tinanggihan ng kanyang ina dahil direkta ang lalaking nagpaalam dito. Mukhang magaan ang loob ng ina at kapatid niya sa lalaki. Kaya ko naman. Kinuha niyang muli kay Pedro ang bitbit at nauna nang maglakad patungo sa trailer nito. Galit ka ba sa akin, Angela? Tanong nitong nakasunod pa rin sa kanya. May dahilan ba para magalit ako? Wala naman ako naiisip. Yun naman pala eh. Naramdaman niyang tumigil sa pagsunod sa kanya ang lalaki. Hindi niya ito pinansin at nagtuloy na lamang sa loob ng trailer. Yun ang unang beses na mabibigyan niya ng pansin ang tirahan ng lalaki. Customized ang sasakyan base sa pangangailangan nito. May pang-isahang tao na higaan. May sariling lababo at kusina na rin. Meron din yung pinakabanyo. Maumbok ang bubungan niyon dahil siguro doon nakalagay ang tubig na ginagamit nito. May cabinet din na lagayan ng damit at kung ano-ano pa. Tamang-tama ang sasakyang yon para sa mga gustong mag-travel. Travel? Baka nga nagtitravel lang ang lalaki. Wika niya sa sarili. Baka naman mamaya puting gown na ang suot mo dahil sa kakakausap mo sa iyong sarili, aking anghel. Ay, istang malaki ka. Bulalas niya dahil sa gulat. Muntik nang matumba si Angela kung hindi lamang siya nasalo ni Pedro. Subalit nawalan din ng balanse ang lalaki kaya pareho silang bumagsak sa sahig, habang siya ang nasa ibabaw nito. Ano ba? Bakit ba nanggugulat ka, Pedro? Hinampas niya ito ng malakas sa dibdib. Aw, ang sakit nun ah. Kasalanan ko pa ngayon. Kasi naman ang lalim ng iniisip mo kaya hindi mo ko nakitang kanina pang narito sa likod mo. Nagsasarita ka pang mag-isa. Alam mo, masama yan. Mental ang bagsak mo. Pinilit niyang tumayo pero mahigpit na nakahawak sa kanyang bewang ang lalaki. Bitiwan mo nga ako. Piksi ni Angela. Paano kung sabihin kong ayoko? Wika nito sa seryosong tinig. Napatitig siya sa kulay tsokolateng mga mata ng lalaki. Noon lang pumasok sa isip niya na may lahi siguro itong banyaga. At habang tinititigan niya ito, para namang hinihigop siya ng mga mata nito palapit. You really look like an angel, Angela. Paanas nitong wika bago inilagay ang ilang hibla ng buhok niyang tumatabing sa mukha niya sa likuran ng kanyang tenga. I wanted to kiss you, pero alam kong hindi pwede. Magagalit ka. Bakit hindi mo subukan? Hindi alam ni Angela kung nahihibang na ba siya kasi yun ang lumabas sa kanyang bibig. Nangislap ang mga mata ni Pedro. Pwede? At kung ano man ang sumanib sa kanya, gusto na lamang niyang isumpayon dahil nakita na lamang niya ang sariling tumango. Hanggang sa maramdaman niya ang masuyong paglapat ng mga labi ni Pedro sa kanya. Sa una, padampi-dampi lang ang mga labi nito. Hanggang sa lumalim na iyon at tinangay na ang matino niyang kaisipan. Kung hindi pa siguro sila parehong kinapos ng paghinga, hindi pa kakawalan ng lalaki ang labi niya. Your lips are the sweetest I've ever tasted, Angela. Hinawakan pa ni Pedro ang gilid niyon. Parang sirang nakangiti naman siya. Pakiramdam ni Angela, lumulutang siya sa alapaap. Hindi na rin niya napansin ang banyagang lengguwahe na sinabi nito dahil para siyang nakalutang sa saya sa hindi niya malamang dahilan. Nasaan na kaya sina ate? Natauhan si Angela nang marinig ang tinig ni Alexa. Hindi siya magkaintindihan sa pagtayo kaya kamuntikan pa niyang maapakan si Pedro. Sunod-sunod siyang lumunok bago ibinuka ang bibig. Alexa, nandito ako. Halos magbuhol-buhol ang mga paa niya sa pagmamadaling bumaba ng trailer. Sus, kanina pa ako paikot-ikot dito tinahanap tong sasakyan ni Kuya Pedro pero narito lang pala. Nakalimutan ko kasing itanong kung anong itsura. Pasensya na Alexa. Nakalimutan ko rin sabihin sa'yo. Singit ng lalaki na nasa likuran na ni Angela. Ayos lang kuya. Bumaling to kay Angela. Ate, ito nga pala ang mga gamit natin. Babalikan ko lang si inay. Wag na. Ako na lang. Ikaw na mag-ayos ng mga gamit natin sa loob. Sure ka? Madali siyang tumango. Oo, sige na. Akyat ka na. Walang lingong likod naglakad siya palayo. Ang tibok ng kanyang puso ay halos bumingi na sa kanya. Kung hindi pa siguro dahil kay Alexa, baka kung saan na sila humantong ni Pedro. Baliw ka talaga, Angela. Baliw ka na. Nang mga sumunod na araw, pilit na iniwasan ni Angela si Pedro
Pero mas lalo yata itong naging makulit matapos matikman ang kanyang labi. Hanggang sa hindi na rin niya ito natiis dahil may mga gusto rin naman siyang alamin sa lalaki. Good morning, angel ko. Bati sa kanya ni Pedro paglabas niya ng simbahan. Inirapan niya ito. Angel, yun mong mukha mo. Oh, bakit naman ang aga-aga nagsusungit ka na agad? Hindi mo ba alam na bawal yun? Saka kalalabas mo pa lang ng simbahan. Sige ka, minus points ka sa langit. Ako nga, Pedro, tigilan mo sa mga hirit mong yan. Napakamot ito sa ulo. Para pinapatawa ka lang Pwes, hindi epektibo. Pauwi ka na ba? Pag-iiba nito ng usapan. Oo, bakit? Mamaya ka na lang umuwi, kain muna tayo. Napabuntong hininga siya bago humalukip-kip. Wala naman masyadong pumupunta ng simbahan kapag ganoong sobrang aga pa. Kaya halos sila lamang ng lalaki ang naroon sa ground. Mag-aalas 6 pa lang kasi at Lunes. Mag-usap nga tayo, Pedro. Seryosong wika niya. Hindi ko na ba talaga ito maiiwasan? Di totoo nga palang iniiwasan mo kung kausapin ka nung nasa ospital tayo. Tama? Tumango ito. Hindi pa kasi ako handa noon, angel ko. Tapos nitong mga nakaraang araw, kung kailang handa na akong umamin sa'yo, ikaw naman tong umiiwas sa akin. Pagtatapat nito, muling naglaro sa isip ni Angela ang dahilan kung bakit niya ito iniiwasan. Agad niyang ipinikit ang mga mata at ipinilig ang ulo, bago ito tiningnan ng masama. Wag mo na ngang ipaalala yun, Pedro. Ang alin? Takang tanong nito. Basta, sinabayan pa yun ni Angela ng pagpadyak. O ano na nga, ano bang sasabihin mo? Pag-iiba niya ng usapan. Pwede bang maupo muna tayo dun sa ilalim ng punong akasya? Bakit? Marami ka bang sasabihin? Medyo. Baka kasi mangalay ka. Alanganing ngumiti ang lalaki. Muling napabuntong hininga si Angela bago na unang maglakad patungo sa bench. Nang makaupo sila, pareho silang tumingin sa malayo. Hindi niya kasi makayang tingnan ng matagal si Pedro. Natatakot siya dahil baka kung ano na namang masamang espiritu ang sumanib sa kanya at maulit ang nangyari noon sa loob ng trailer nito. My name wasn't really Pedro, Angela. Simula nito. Ano? It was just a translation of my real name. And my real name is Peter Andrew Del Valle. Expected ko na yan. So Peter pala ang pangalan mo ha? May pa-Pedro-Pedro ka pa riyan. Maraming questionableng katangian ng lalaki. At alam ni Angela na isa ang pangalan nito roon. Paanong in-expect mo na, Angela? Ang dami mo kasing mga kilos at pananalita na hindi angkop sa gaya kong dukha. Tapos sa laki ng bills ni inay sa ospital pero lahat binayaran mo. Alam mo bang pumasok na rin sa isip ko na baka nagnanakaw ka o kaya may sindikato ka? What? No, matino akong lalaki, Angela. Alam ko. Sige na, ituloy mo na ang kwento mo. My family lives in Pampanga. Medyo pinalad kami sa buhay kaya ganun. Kaya ganun? Nagsalubong ang mga mata nila. Anong ibig mo sabihin? Alam kong nagtataka ka kung sinong nagbayad sa ospital. At alam kong alam mo na rin na ako yun. Tumango siya. Hindi naman madaling hulaan dahil sa pag-iwas mo sa akin. Saka nakita talaga kita sa ospital na kausap ang doktor ni inay. Hindi ko nalang inusisa pa. Pero sino ka nga bang talaga, Peter? Malaki ang nagastos noon sa ospital, hindi basta-bastang pera. Lalo pa't naka-VIP room si inay. Saan ka kumuha ng ganoon kalaking salapi ha? Kung hindi ka sindikato, ano ka? Sabi ko nga sa'yo, pinalad lang ang pamilya ko sa buhay. Ewan ko sa'yo. Paano ba kung hindi mag-iisip ng kung ano-ano? Isa trailer ka lang nakatira. Ni wala kang nababanggit na kahit na ano sa akin. Huminga ito ng malalim. Because I ran away from home. Naglayas ka? Sa edad mong yan? Natawa ito. Hindi naman porket 35 na ako, wala na akong karapatang maglayas. Immature ang tawag doon. Hindi ito samagot kaya nagpatuloy si Angela. Bakit ka naman naglayas? Masyado bang malaki ang problema mo? Mas malaki pa ba sa problema ko sa buhay? Tumingin itong muli sa malayo. I just don't want other people to manipulate my life. Ibig sabihin, magulang mong dahilan? Tumango ito. My father wanted me to marry someone. Bigla siyang napatayo. Ano? Ikakasal ka na? Tapos ang galing-galing mo mandigaw? Ibang klase ka rin no?
Halos maglabas ng usok ang ilong niya dahil sa inis na nadarama rito. Hindi ko siya gusto. Kaya nga umalis ako sa amin eh. Ayoko rin sa lahat ng pinangungunahan ako sa pagdedesisyon. Ibang klase talaga kayong mayayaman. Big deal na sa inyo ang pagdedesisyon ng mga magulang para sa inyong buhay. Paano pa kaya kaming mahihirap, no? Palatak niya. Hindi naman kasi ang ama ko makikisama sa babaeng inireto niya sa akin. Kung hindi ako. Katwiran nito. Medyo humupa ang nararamdamang inis ni Angela, kaya muli siyang naupo. Paano kung tama pala ang tatay mo? Paano kung ang babaeng ipapakasal pala sa'yo ang sadyang inilaan para sa'yo nang nasa itaas? Di nagkaksaya ka lang ng oras. Na sana ang itinigil mo sa kung saan-saan, sana inilaan mo na lang sa importanteng mga bagay. Alam kong hindi ang babaeng yun ang nakalaan para sa akin. Bumaling sa kanya si Pedro. At paano mo naman nasabi? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Dahil nakita ko na ang babaeng yun. Hindi kumukurap na tugon nito. Nahigit ni Angela ang kanyang paghinga. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay bumibingi na rin sa kanya. Napatikim siya ng malakas para pakalmahin ang sarili. Hindi ko masabi kung swerte ba ang babaeng tinutukoy mo, lalo at may ama kang naghihintay sa'yo para lang ipakasal ka sa ibang babae. Nag-iwa siya ng tingin dahil parang hinihiwa ang kanyang puso nang sabihin yun. Matagal na katahimikan ang namayani sa kanila. Nagulat pa siya nang maramdaman ang kamay ni Peter na nakahawak na sa kanyang kamay. Pinisil nito yon. Alam ko, dahil hindi naman talaga ang babaeng mahal ko ang maswerte, kung hindi ako. Maswerte ako dahil natagpuan ko ang isang napakasimpleng anghel na kagaya mo, Angela. Pero ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat para sa'yo. Natutuparin ko ang lahat ng pangarap mo. Dahil ang pangarap mo ay pangarap ko na rin. At ipinapangako ko na habang buhay kitang mamahalin. Unti-unti siyang napalingon kay Peter. Huminga ito ng malalim. Desidido na ako, Angela. Pakakasalan kita. Deklara nito. Pakiramdam ni Angela, tumigil sa pag-ikot ang mundo niya. Hindi niya inaasahan ang pag-aming yun ni Peter. Walang pagsidlan ang kilig sa puso niya, pero madali niya rin yung pinatay. Binawi niya ang kamay rito. Pasensya na, Peter, pero mas lalo ko lang napatunayan na kailangan kitang iwasan. Ha? Bakit naman? Dahil hindi tayo nababagay sa isa't isa. Langit ka at lupa ako. Saka may babae na nakalaan para sa'yo. Ayaw kong makapanakit ng ibang tao, lalo na ng kapwa ko babae. Hayaan mo, hindi ko naman kalilimutan ang mga ginawa mo sa pamilya ko. Habang buhay ko yung tatanawing utang na loob sa'yo. At pwede ko rin yung bayaran sa'yo, hindi nga lang biglaan. Pagkasabi niyon ay madali siyang tumayo at walang lingon-likod na iniwan ng lalaki. Angela! Angela, sandali lang! Habol nito. Hinarap niya ito. Please lang, Peter. Ayaw ko ng magulong buhay. Sundin mo na lang ang ama mo at umuwi ka na sa inyo. Angela, alam mo bang ikaw ang dahilan kaya hindi na ako umalis sa Zambales? Ano? Oo. Nung nakita mo ako sa simbahan na tumutugtog, naglilibang lang ako nun. But suddenly, people gave me tips. Akala nila busker ako, pero hindi. At nung nakita kitang isa sa mga nanonood, agad mong nabihag ang puso ko. Kaya naman, inalam ko ang lahat sa'yo. So, sinadya mong bilhan ako araw-araw ng isda? Sinadya mong kumanta sa may simbahan araw-araw para lang mastok ako, ganon? Aaminin ko, oo. Pero wala akong intensyong saktan ka. Gusto kong makilala ka at tulungan na mabilis maubos sa mga isda mo. Saan mo nga pala dinadala mga isda na binibili mo sa akin? Pinamimigay ko. Ano? Grabe ka. Hindi ka na nang hinayang sa pera. Okay lang, may pera naman ako. Bukod sa'yo, gusto ko rin makatulong sa kapwa na walang pambili ng pagkain. Bakit ka sumasama lagi kay Mang Berto? Gusto ko lang ma-experience mangisda. Napakahirap pala. Kaya hanga ako sa mga mangingisda. Patawarin mo sana ako, Angela. Gusto ko lang namang mapalapit sa'yo kaya gumawa ako ng paraan. Pag-iisipan ko, Peter. Masyado kang maraming siniwalat ngayon. Hayaan mo muna ako mag-isip. Sasagot pa sana ito pero biglang tumunog ang cellphone nito. Kaya kinuha niya ang pagkakataon na yon para iwanan ng lalaki. Diretso siyang umuwi sa kanila. Ni hindi na siya kumain at nagkulong na lamang sa kanyang silid habang tahimik na umiiyak. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yun ni Peter, kinabukasan ay walang kahit na anino nito ang aali-aligid sa kanya. Mas lalo siyang nakadaman ng lungkot.
Pero pilit niyang isinisiksik sa isip na tama lang na hindi na ito magpakita pa sa kanya. Tama lang na mawala ito para mas madaling mag-move on. Dahil ang totoo, mahal pa rin niya ang lalaki. Subalit, makalipas ang 2 linggo ay hindi pa rin nagbabago ang pakiramdam ni Angela. Naging tamlayin siya, ni hindi siya halos kumakain. Kung hindi nga lang niya kailangang kumita ng pera, baka hindi na siya nagtinda. At lahat ng yon, hindi nakaligtas sa mga mata ng kanyang ina. Anong problema, anak? Oho. Napalingon siya rito mula sa pagtanaw niya sa labas ng bintana ng kanyang silid. Maganda ang sikat ng araw. Berdeng-berde ang paligid dahil sa nakaraang pag-ulan. Subalit hindi yun magawang pawiin ang lungkot na nadarama niya sa dibdib. Naupo sa gilid ng higaan niya ang kanyang ina, malapit sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Hindi mo maikakaila sa akin na may pinagdadaanan ka, Angela. Dama ko yun dahil ina mo ko. Si Pedro ba? Oo. Anong sinasabi niyo, inay? Nag-iwas siya ng tingin at muling iniyok-yok ang ulo sa gilid ng bintana. Mahal mo na siya. Napatingin siya rito dahil hindi pa tanong ang lumabas sa bibig nito. Pagak na natawa si Angela sabay iling. Sus, kayo talaga, nay. Paano niyo naman nasabing mahal ko siya? Inis nga ako sa isang yun. Kasi anak, ibang lumalabas sa bibig mo kaysa sa tinitibok nito. Ipinatong nito ang isang kamay sa tapat ng kanyang dibdib at ngumiti. Kahit ang mga mata mo iba rin ang ikinikislap. Kapag naririnig mo ang pangalan ni Pedro, para itong mga tala sa kalangitan sa kinang. Pero kapag naman hindi, lalo na kapag hindi mo siya nakikita, punong-puno ang mga ito ng kalungkutan. Kagaya ngayon. At hindi mo maitatanggi sa akin ang nararamdaman mo, anak. Kilala na kita mula ulo hanggang paa. Kahit pinipilit mong magpakatatag, kitang-kita pa rin sa mga kilos mo ang lungkot. Mahabang wika nito. Nagyuko ng kanyang ulo si Angela. Wala ho ba talaga akong maililihim sa inyo? Wala, anak. Pero gusto mo bang makarinig ng magandang balita? Magandang balita ho? Napatunghay siyang muli. Oo. Ano naman ho yun? Halika, sumama ka sa akin sa labas. Hinila siya ng kanyang ina. Nagpatangay naman siya rito. Subalit pagdating nila sa maliit nilang sala, parang gusto na niyang tumakbo pabalik ng kanyang silid nang makita ang bisita nila. Nay, ano hong ginagawa niya rito? Tanong niya sa ina. Gusto kanyang makausap. Kanina pa siya dito, alam mo ba? Naikwento na rin niya sa akin ang lahat ng nangyari, kaya wala ka nang dapat ipag-alala. At ang gusto ko ngayon, pakinggan mo siya. Kung ganoon pa rin ang desisyon mo, kung gusto mo pa rin iwasan siyang tuluyan, igagalang ko yun, anak. Basta suportado kita sa kahit na anumang piliin mo. Malumanay na wika ng kanyang ina bago sila iniwan ni Peter. Tumayo ito. Hay, anong ginagawa mo rito? Tanong niya nang makalapit dito. Gusto kitang makausap. Para saan pa? Hindi ba nakapag-usap na tayo? No, I won't accept it. At bakit naman hindi? Yun ang nararapat. Nilapitan siya ni Peter pero madali niyang iniiwas ang kamay nang akmang hahawakan siya nito. Napabuntong hininga to. I'm sorry kung bigla akong nawala, Angela. Umalis ako dahil gusto ko sa muling pagharap ko sa'yo. Ayos na ang lahat. Napakunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Pwede bang maupo muna tayo? Siya naman ang napahinga ng malalim. Pagkatapos, walang imik na umupo sa sofa nila na yari sa kawayan. Naupo si Peter sa tabi niya. Umuwi ako sa amin. Ang tumawag kasi sa akin noong nag-uusap tayo ay ang kapatid ko. At sinabi sa akin nasa ospital si Papa. Aha? Bakit narito ka? Okay na ba siya? Nag-aalalang tanong niya. Napangiti ito. Ayos na siya. Hindi naman ako haharap sa iyo kung hindi. Kinausap ko na siya at nagkapatawaran na rin kami. Sinabi ko sa kanya na hindi na magbabago ang desisyon ko. Na hindi ang babaeng inaalok niya sa akin yung gusto kong pakasalan. Sinabi ko rin sa kanya na nakilala ko na ang babaeng laan para sa akin. Kaya gusto kanyang makilala. Ano? Hindi pa nga tayo magkasintahan tapos ipapakilala mo na agad ako sa ama mo? Nahihibang ka na ba? Nanlalaki ang mga matang bulalas ni Angela at hindi na nag-iisip pang binatukan ng lalaki. Aray naman, anghel ko. Nagulat si Angela. Mariin niyang nakagat ang labi bago ito sininghalan. Ikaw naman kasi, ano bang pumasok sa isip mo at sinabi mo yun sa tatay mo? Sorry na.
Alam kong mali ang ginawa ko pero yun lang ang paraan ko para mapatunayan ko sa'yo mahal kita. Gusto ko ring ipakita sa'yo na hindi hadlang ang estado natin sa buhay para mahalin natin ang isa't isa. Hindi na kagaya ng dati si Papa. Kaya naniniwala akong totoong sinabi niyang tatanggapin niya kahit na sino pang babaeng dalhin ko sa amin. Natigilan siya. Bakit? Anong ugali ba meron ng ama mo? Mata pobre siya, pero noon yun. Ngayon na-realize na niya ang gusto kong ipaintindi sa kanya. Na mas mahalaga pa rin ang kaligayahan naming mga anak niya kaysa sa ano pa mangyaman sa mundo. Mata pobre ang tatay mo? Dati oo. At patutunayan ko sa iyong hindi na kapag sumama ka sa akin. At paano mo naman na sigurong sasama ako sa'yo, ha? Dahil alam kong mahal mo rin ako. Ha? Anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Ako, mahal ka? No way highway, Peter. At tumawa si Angela. Yun nga lang, hilaw na tawa. Halata rin sa mga labi niya na kinakabahan siya. Hindi sumagot ang lalaki. Mataman lang siya nitong pinagmasdan kaya nakaramdam siya ng pagkailang. Ano ba? Huwag mo nga akong titigan ng ganyan, Peter. Saway niya rito. Okay, tanggap ko na. Nito na ikinakunot ng noo niya. Tanggap mo na ang ano. Tumayo si Peter. Sige, tutuloy na ako. Malungkot nitong wika sa halip na sagutin siya. Pagkatapos tinalikuran siya nito at naglakad patungo sa pintuan ng kanilang bahay. Doon naunawaan ni Angela ang ibig nitong sabihin. At pakiramdam niya, sasabog ang dibdib niya sa bawat hakbang na ginagawa nito palayo sa kanya. Peter! Tawag niya rito pero hindi huminto ang lalaki. Peter, ano ba? Nakakainis ka, alam mo ba yun? Ayoko lang na masaktan pa ako kaya mas mabuti ng ganito. Mas mabuti nang umalis na lang ako. Tuloy-tuloy itong lumabas ng kanilang bahay. Ay, ang arte. Hindi na nakatiis si Angela at sinundan to. Nang maabutan niya si Peter, mahigpit niya itong niyakap mula sa likuran. Napatigil ito. Ramdam niya ang paninigas ng katawan nito. Tama ka. Mahal nga kita, Peter. At hindi ko yata kakayaning mawala ka pa ulit. Hindi ko kaya. Akala ko kaya kong itago na lang tong nararamdaman ko. Hindi pala. Mahinang wika niya. Humihikbi na rin. Naramdaman niya ang paghawak nito sa kanyang kamay at pagpisil nito roon. Alam ko, Angela. Dahil kagaya mo, hindi ko rin kakayanin na mabuhay kung wala ka. Iniharap siya ng lalaki sa sarili nito bago nito masuyong pinunasan ang nabasa niyang pisngi. Pagkatapos, pinakatitigan siya nito sa mga mata. Hindi ko magagawang iwan ka, Angela. Hinding-hindi. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal, kung paano magpakababa. Ginawa ko ang lahat ng yun. Ginawa ko lahat para magkaayos kami ni Papa. Dahil alam ko, ikaw ang unang-unang masasaktan kung hindi kami okay. At alam ko na kung sakasakali man at sinagot mo na ako, tapos may kusot pa rin sa pagitan namin ni Papa, hindi ka tuluyang sasaya sa piling ko. Kaya ikaw ang dahilan ng lahat ng to, Angela. Ikaw at ang pagmamahal ko sa'yo. Humihikping niyakap niya ng mahigpit si Peter. Hindi na niya itinago pa ang kanyang nararamdaman. Dahil nang kumawala siya rito, siya na mismo ang umangkin sa mga labi nito. At nang maghiwalay sila, parehong lakip ang masayang ngiti sa kanilang mga labi. I love you, my angel. Malambing na wika ni Peter. I love you too. Nakangiting tugon niya. At gaya ng sinabi ni Peter, makalipas ang isang linggo ay isinama siya nito sa Pampanga. Doon niya natuklasan na hindi lang talaga basta mayaman ang pamilya nito, kundi ubod ng yaman. Sandali. Hinila niya ang kamay ni Peter na hindi binibitiwan ng palad niya, habang naglalakad sila papasok sa Victorian-styled mansion ng mga ito. Why? May problema ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong nito. Hindi siya sumagot. Tiningnan niya lang ang itsura ni Peter na kahit nakasimpleng polo shirt at pantalong maong, lutang na lutang pa rin ang angking kagwapuhan. Pagkatapos, ang sarili naman niya ang hinagod niya ng mga mata. Nakabestida siya ng bulaklaki na hanggang tuhod. Napakasimple lang din at konserbatibong tingnan. Angela? Untag nito. Hindi yata bagay ang suot ko rito, Peter. Baka magmukha lang akong katulong kapag humarap ako sa kapatid at ama mo. Naikwento na sa kanya ng kasintahan na matagal nang patay ang nanay nito. May kapatid ito, lalaki rin at may pamilya na. Natawa si Peter at masuyong pinisil ang kamay niya. Hindi yun mangyayari, my angel. Diyan sa kasimplihan mo kita nagustuhan at minahal.
At dyan ka rin magugustuhan ng pamilya ko. Saka hindi basta-basta simpleng babae lang ang iaakit ko ngayon sa bahay namin. Kung hindi isang anghel. Huwag mong kalilimutan na bagay na yan. Napalabi siya. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo nga, kailan ba naman kita biniro? Sus, baka nakakalimutan mong halos araw-araw noon na binibilog mo ang ulo ko. Mula sa palengke hanggang sa simbahan. Hindi totoo lahat ng yun. Magsasalita pa sana si Angela nang isang tinig ang pumigil sa kanya. Iho, bakit nariyan pa kayo? Bakit hindi pa kayo pumapasok? Sabay silang napalingon sa entrada ng bahay ng mga ito. Nakatayo roon ang isang may edad na lalaking may hawig kay Peter. May hawak itong tungkod na sumusuporta sa katawan nito. Papa, wika ni Peter at ngumiti. Bahagya siyang kinabahan lalo na nang hilahin siya ni Peter palapit sa ama nito. Ito na ba si Angela? Tanong ni Don Crisostomo na kahit istrikto ang muka ay hindi naman katatakutan talaga dahil nakangiti ito. Yes po, Papa. She's the woman I'm talking about. Angela, this is my father, Don Crisostomo. Pakilala ni Peter sa kanila. Magandang araw po. Bati niya rito at kiming ngumiti. Sa halip na sagutin siya ng matanda ay ibinuka nito ang dalawang kamay. Napalingon siya kay Peter na tumango naman sa kanya. Kahit nahihiya, pumaloob si Angela sa mga bisig ng may edad na lalaki. Welcome home, Iha. Gusto ko lang sabihin sa'yo na nagpapasalamat ako at ibinalik mo sa tahanang taong anak ko. Wika nito habang tinatapik-tapik ang likod nito. Kumawala siya sa pagkakayakap nito. Kusang loob hong ginawa yun ni Peter dahil mas nanaig ang pagmamahal sa puso niya. Mahal na mahal ho kayo ng anak niyo. Napangiti ito. Pero mas mahal ka na ngayon ng anak ko, Iha. Alam mo bang nakipag-deal pa sa akin yan? Deal ho? Oo. Sinabi niya sa akin na hindi lilipas ang buwan na to nang hindi kanya na ipapakilala sa akin. Hindi kasi ako maniwala sa kanya na may babaeng kagaya mo, na kahit hirap sa buhay, hindi nagawang samantalahin ang sitwasyon nitong si Peter. Nawala kang interes sa kayamanan niya, at namangha ako dahil kahit ang akala mo'y mahirap lang si Peter nang makilala mo, minahal mo pa rin siya. Nauunawaan mo naman siguro ako, Iha, kung bakit ganun ako, hindi ba? Tumango si Angela. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi. Habang tumatagal nakausap niya ang ama ni Peter, unti-unting napapalagay ang loob niya rito. Nauunawaan ko ho kayo, at salamat ho sa pagsasabi niyo ng totoo. Mas madali ko ho kayong maiintindihan kapag ganoon. And well, ngayong kaharap na kita, nakikita ko na tama ang desisyon ni Peter. Tama lang na ikaw ang minahal niya. At tama lang din na baguhin ko na nga ang baluktot kong pananaw sa buhay. Mas masaya pa rin talaga na walang galit na namamahay sa dibdib. Mas masaya pa rin kapag sama-sama ang pamilya at nagmamahalan. Tama ho kayo. Tiningnan niya si Peter. Kaya mula ngayon, wag mo nang bibigyan ng sakit ng ulo ang tatay mo, Peter. Wag mo na rin maiisipan na maglayas ulit dahil ako makakalaban mo kapag nagkataon. Parang batang lumabi ito na ikinatawa nilang pareho ni Don Crisostomo. Hindi ko nagagawin yun, anghel ko. Takot ko na lang sa'yo. O siya, halina kayo sa loob. Nakahandaan ang ating pananghalian. Yayanan ng ama nito sa kanila. Sumunod naman sila sa may edad na lalaki. Halos malula pa si Angela nang makapasok sa mansyon ng mga ito. Pinaghalong modern at classic design yon. Kitang-kita sa mga nakasabit na larawan sa dingding ang lahat ng nagdaang henerasyon ng pamilya ng mga ito. At nalaman niya kay Peter na may lahing Kastila ang mga ito. Kaya raw brown ang mga mata nito, pati ang ama nito. Nasaan nga ho pala si Patrick, Papa? Tanong ni Peter sa ama. Sinusundo si Greta sa airport. Tugon naman nito bago naupo sa kabisera. Ang daming pagkain. Hindi na napigilang komento ni Angela. Natawa ang may edad na lalaki. Ipinahanda ko talaga mga yan para sa pagdating ninyo. Ipinagila siya ni Peter ng upuan. Ito na rin ang kumuha ng pagkain para sa kanya. How I wish na kagaya nyo rin si Greta at Patrick. Wika ng may edad na lalaki na nakamasid pala sa kanila. Huwag kayong mag-alala, Papa. Nakikita ko naman na mahal talaga nila ang isa't isa. Siguro wrong timing lang talaga ang nangyari noon sa kanila. Sagot ni Peter. Sana nga, Iho. Dahil naaawa na rin ako sa apo ko. Alam ko nagkamali ako noon na ipinakasal si Patrick kay Greta. Kaya napag-isip-isip ko rin na tama ang pasya mong wag akong sundin. Ayoko rin namang magaya ka sa kapatid mo.
Mas mahalaga talaga na may pagmamahal sa isang kasal. Malungkot na wika ng ama ni Peter. Papa, hindi kami magagaya ni Angela kina Patrick. Sinisigurado ko ho yan sa inyo. Dahil mahal po namin ang isa't isa. At saka wag ho kayo mag-alala. Tutulungan ho namin sina Patrick para maayos ang relasyon nila. Singit ni Angela kahit na hindi pa niya nakikilala ang dalawa sa personal. Talaga, iha? Nagliwanag ang mukha ng may edad na lalaki. Oho, pangako ho yan. Alam na lahat ni Angela ang kwento ng pamilya ng kanyang kasintahan. Kaya natutuwa siyang marinig sa may edad na lalaki ang pag-amin nito ng mga pagkakamali nito. At hindi siya magsasawang tulungan si Don Crisostomo para lamang maging maayos ang pamilya nito. At syempre, para na rin kay Peter. Pagkatapos ng pagkikitang yun, ipinakilala rin ni Peter ang pamilya niya sa pamilya nito. Sa kahilingan na rin ni Don Crisostomo. Makalipas ang 1 taon nilang pagiging magkasintahan, nag-propose na si Peter kay Angela na madali naman niyang tinanggap. At pagkatapos ng 2 buwang preparasyon, ikinasal sila sa mismong bakuran ng Hacienda del Valle. Masaya silang nagsama ni Peter at doon din sa hacienda sila tumira. Hindi rin ito nakalimot sa mga pangako nito sa kanya. Pinag-aral siya nito at binigyan ng pampuhunan sa negosyo. Ayaw pa sana ni Angela na tanggapin yun nung una. Pero ang sabi ni Peter, kung nahihiya raw siya, isipin na lang niyang negosyo nila ang kanilang itatayo. Okay na rin yun para hindi rin siya umaasa kay Peter para iayos din ang buhay ng kanyang kapatid at inay. Makalipas pa ang 1 taon, isinilang niya ang panganay nilang anak na lalaki. Mabuti na lamang at natapat sa summer break ang panganganak niya, kaya hindi na niya kailangan pang huminto. Hindi rin siya pinatigil ni Peter ng sunod na pasukan, dahil ito ang nagbabantay sa anak nila, habang nasa eskwelahan siya. At ito naman ay pinamamahalaan ng hacienda at iba pang negosyo ng pamilya kasama ang kapatid nito. Tunay na mas naging makulay at masaya ang buhay ni Angela sa piling ni Peter. Siya na nga yata ang pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa dahil araw-araw siyang binubusog ng asawa sa pagmamahal. Kaya naman sinuklian niya rin yon ng walang katulad na pagmamahal at pag-aalaga, dito at sa kanilang anak. At nangangako siyang habang buhay niya yung gagawin. Habang buhay niya itong mamahalin at ang pamilyang binuo nila. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.